Welcome to Zurich, Switzerland. Nandito na kami. Hindi ako nakapag-video doon sa TGV Liria. Pero nandito na kami sa Airbnb, mga 500 meters away from Zurich HB, yung main station. Tour ko lang kayo dito sa apartment na nakuha namin. Pagpasok mo, ito makikita. Sa right, expansive balcony. Wow. May living room doon. Tapos, ito yung isang bedroom. Overlooking yan. Tapos may toilet. May bathroom na may skyline. May dryer and washer. Tapos may view ka rin sa baba. Ang elevator. May malaking mirror dyan. Tapos may kitchen. Laki niya. Laki yung space. Pwede ka magka-party. May aircon pala eh. Figure out natin aircon. Ito yung dining. Itong salas. Ganda. Ganda malaki. Tapos, may TV sa salas. Nice. Tapos, may bedroom pang isa dito. Yan. Yan. Wow, ang ganda ng balcony. Ang laki. So, rest muna kami and then tomorrow maglalakad-lakad tayo. Hello again! It's day 3. Mas na ng Airbnb apartment. Apartment natin is directly here on Bahnhofstrasse, yung main avenue niya. Parang nandito lahat ng shoppingan. Uy, ang daming turista sa labas. Kasi today is ano ba ngayon? Saturday. Ang daming tao. Nakapag-ikot na kami kahapon. Ang masasabi ko lang, dito sa Zurich, wala akong masabi. Sobrang ganda talaga. As in, alam ko ito yung capital niya, pero yung parang attractions na iikutan mo, maliit lang. From Bahnhofstrasse, tapos all the way doon sa may lake, tapos ikot ka lang doon sa Old Town, papunta doon sa Old Grossmünster ba yun, na church. Ang ganda ng Old Town nila, para ka nasa fairy tale. So, sa isang banda, modern na maraming shoppingan, tapos sa kabilang side ng river, nandun naman yung Old Town na para ka nasa fairy tale. Kaya papakita ko sa inyo. So yan, ito yung labasan. Meron kaming Aldi supermarket doon. Ito, Bahnhofstrasse na to. Diyan yung train station, mga 10 minutes walk away lang. Kaya pasyal tayo, papakita ko sa inyo ang Zurich. Aldi dun sa tabi ng apartment namin, maliit lang siya na supermarket. Pero kung gusto mo nung marami kang finds na mabili dito, para siyang may department store na supermarket sa baba, Co-op City. Malaki siya. Malaki niya sa loob. Uy, sarap ng ice cream. Grabe, ang daming tao. Feeling ko mawawala ako. Nasa rin mga kasama ko. Yung team pahinga nandun na nauna na sa akin. Ito, ang ganda ng street. Dito nga ako sa may gitna lalakad. Meron kaming pupuntahang Swiss watches. Hindi ko na maalala kung saan, pero si Habibi hindi niya nalimutan. Maganda yung Swiss watch na yon. May history siya. Pero hindi siya ganun kasing mahal ng Rolex. Pero Swiss din siya. Tsaka ang itsura niya parang mga Rolex din. Alam mo yung tram nila, literally, nasa may curbside na. Wala siyang yung ramp or yung curb na mataas. Wala. Ayan o. Kaya pagka medyo na out of balance ka, tatama ka talaga dun sa tram, masasagasaan ka talaga. Pero mabagal naman siya. So,
Siguro naman wala nasasagasaan dyan. Ayan o. Hublot, Burberry, Laderac. Uy, bili tayo ng Laderac mamaya. Chocolate. Yun yung masarap na chocolate dito. Favorite namin. Laderac. Ayun o. 3-line street, no? Ganda. Dito na lahat. Gucci, Prada. Ayan. Chanel. Yan, may Chanel ka dyan. Tapos, yan yung Prada kanina. Chopard. Ferragamo. Tsaka parang ano siya, yung medyo ano siya lumakad, yung parang relaxing, yung chill ka lang. Yung pag nag-shopping ka dito, hindi ka masyadong pagod kahit maraming tao. Kasi parang maliit na yung avenue niya eh. Tsaka ano ka, tawid-tawid ka lang. Kahit wala sila masyadong pedestrian walk dito. So wala naman dumadaan karamihan kasi tram. So pwede ka namang tumawid. So parang isa siyang malaking mall on the street, ganun. Nakasara yata sa sarado yata siya. There. Ganda ng mga relo dito. Unlimited window shopping ka ng relo dito. Kapag pupunta ka dito, magdala ka na ng ipon mo kasi siguradong mapapabili ka. Yan, yung mga ganyang water fountain, potable yan. Yan, ang cute ng bata. Ang cute ng bata, umiinom doon sa water fountain. Potable yun, so kung may lalagyan ka, pwede kang kumuha. Pwede mong inumin, di ba? Only water. At mo ang maganda dito, meron silang mga public toilet, malinis, walang bayad. Pero hindi lahat, kasi yung malapit doon sa lake, yung pag galing ka sa station, di ba? Along Bahnhofstrasse. Pagdating mo, bago ka tumawid doon sa viewpoint, doon sa parang view deck ng lake, sa bandang kaliwa, merong public toilet. Libre lang. Malinis daw, hindi ko nagamit eh. Pero si Habibi nag-CR siya, okay naman. So nawala yung mga kasama ko, hindi ko alam kung nasan sila. Pero parang dito yata sila liliko. Liko tayo. So ito, I think ito yung, hindi ko sure kung, ito yata Evangelical Church na luma na rin. Tapos yung sumisilip doon yung Gross Monster, yung dalawang tower doon. Mamaya, pupuntahan naman natin yan. Nasaan na sila? Papunta na kasi tayo doon sa bilihan ng relo. Kung familiar kayo doon sa Jacques Dumanoir na watch, yun, titignan natin. Grabe ang bilis na lumakad. Si Habibi, basta relo, sapatos. Nako, ang bilis lumakad niyan. Sa shopping na. Mas shopping pa siya kaysa sa akin. Ayun na sila, habulin ko. So, ayan yung Frau Monster. So, itong Meng Cutlery. Tapos may Meng H pa doon sa kabila. Yan yung pinaka-ano nila, distributor. Saan na ba? Ito yung sinasabi namin. Tapos discounted pa siya. Ayan. Itong Jacques Dumanoir, 1904 siya nagsimula. So, Swiss watchmaking siya talaga. Bibili tayo. Wow! Tingnan natin kung makakabili tayo. Kasi this is also a piece of Swiss watchmaking history. Tsaka ang ganda. Parang Rolex talaga. This one is nice too. Wow. Yes, So it's a small. camera. Rolex. Ang ganda. Is the dial also rose gold? The dial is rose gold also? Yes. So rose gold and silver. This one? The black. No, The black. The black. Very nice. Diba, no? Ang ganda niya. Pang araw-araw. Ito yan kay Habibi. This has to be short. Tara, bilhin na natin. Kakat daw ni ate sa size namin.
Ang mura kasi ang actual price niya ay 350 francs. So, discounted siya ng 40%, 199 na lang. Yung 199, ewan ko lang kung may, kasi ang tax, pwede i-refund. Hindi ko lang alam kung may tax na yung 199 na yun o madadagdagan pa ng tax. Pero kung wala ng tax yun at yun na yun, 199 is nasa 14,000 pesos lang siya. Marami silang mga souvenir dito. Ayan, Victorinox. Mga pang souvenir items. Puro mga sharps. Yung mga tinitinda nila, mga knife, ganun. Mga souvenir. Isa sila sa mga distributor ng Jacques Dumanois. Hindi naman marami ang distributor. Pero syempre dito sa Zurich Centro to. So sure na meron dito. Nadaanan lang namin kahapon. And nalaman ko ang history niya. So maganda. Maganda siya everyday wear na watch. Diba? Yung hindi ka mag-aalala kahit mawala. Uy, mawala. Wag naman. Pero hindi siya ganun kasing mahal ng mga Rolex, mga Omega. Pero Swiss made siya. Apparently, meron siyang criteria para maging Swiss made. Parang may mga 50%, 60% ng production or manufacturing na dapat dito gawa. Tsaka yung Swiss, ano bang tawag doon? Yung watchmaking niya, yung, ano bang tawag doon? Basta yun. Yung sa loob niya, dapat Swiss made din. Para mailagay siya doon sa relo. Tsaka masabi mo na Swiss made siya. Marami daw magagandang brand na Swiss made, pero itong brand na to ay maganda talaga. O diba? Baka naman Jacques Dumanois. Kung sino ka man. Na-promote na. Hindi ko siya kilala dati talaga. Pero apparently maganda siya, so try natin. Tsaka kaya naman ang bulsa. Kaya pa. Yes. It's just right. Pinutol na niya. Hindi yata naka-oras. Ganda. Diba? Rose gold. Ito pa pala yung nakakaloka dito sa Zurich. Wala akong nakita na pangit na sasakyan dito. As in, ang gaganda talaga ng mga cars. Pakita ko sa inyo. Wow! Yan. Diba? Yan o, may McLaren tayo dyan. Tapos may BM ka doon. Tapos may Audi ka. Tapos may Mercedes ka doon sa banda doon. Kaya kung mahilig ka sa sasakyan dito, matutuwa ka. Ang daming magagandang sasakyan. Kahit saan ka lumingon. Parang wala ako nakita mga lumang sasakyan dito eh. Puro magagandang Euro car. Ay, ang ganda ng Mercedes. Gusto ko yung mga turista, binibidyoan din nila yung mga sasakyan. Kasi nakakaloka, sumusunod-sunod parang parada. Parang parada ng mga sasakyan na yan, o kaliwat kanan ng ano. Diba? Parang illegal yata mag-drive dito ng pangit na kotse. Kaloka. Ferris wheel. Pag sa Bahnhofstrasse ka lumakad, nandun ka sa side na yung lalabas. Yan. Kasi nandun yung parang view deck. May maliit na park doon na pwede ka mag-picture. Ito yung sinasabi ko sa inyo na lake. Lake ba ito? Hindi ko alam. Lake yata ito. Ito yung view. Ang ganda. Maganda rin yun ako akong Airbnb kasi malapit sa train station. Tapos, nandito na. Kaya kahit na ilang araw lang kami, naikutan namin lahat. Oopsie! Hirap masagasaan dito.
Okay. Let's go! Okay, halika na. Pasok na tayo dito sa Old Town, Zurich. Ayan, may mga antique watch. Ang ganda talaga dito sa Old Town, Zurich. Para kang nasa fairy tale na libro. Diba? Ang dami. Disneyland feels tayo dito. Ayan, magbubulaklak na yung mga halaman. Para ka nasa fairy tale. Para ka nasa Disneyland. Tsaka yung mga writings sa wall, ganyan siya. Parang calligraphy. Ito, may mga luma. Ayan, sumisilip na yung Grossmonster Church. Doon. Ayan. Ito, ang taas oh. Kat ka dyan. Taas. Parang hilly to eh. Yung isang part dito sa Old Town, parang medyo hilly siya. Paakyat. Ito mismong Old Town, akyat baba. Okay din ang Vietnam. Yung nasa likod ko na church, yan yung Grossmonster na church. Yung parang twin tower siya. Yan 1500s pa itinayo dyan. Kaya isa sa mga tourist attraction yan dito. Yan yung nakikita ko dito, Grossmonster, tapos yung Evangelical Church, tsaka yung St. Peter Cathedral. Pareho yung dalawang yun, merong clock tower. So ito, lakad-lakad lang kami dito sa Old Town hanggang makabalik ulit sa Bahnhofstrasse, dun sa aming Airbnb. Ito, 1874 pa. Medyo maganda kasi ang weather. Kaya maaraw. Kaya ang gelato pila. Nag-crave na naman po ang ating team pahinga, si Mommy. Nung sa Paris, nag-crave siya ng mussels. Dito naman, spaghetti. Saktong-sakto. Nasa spaghetti factory. Ayan. Nung nag-crave siya ng spaghetti, kaya order tayo ng spaghetti. Nakakatawa kasi nag-order kami, di ba? 3 spaghetti. Tapos sabi ko, tinanong niya anong gusto daw na inumin. Sabi ko, tubig lang kami, tap water lang. Kasi nga nadala na nga ako sa London, di ba? Na-charge kami ng 9 euro ba, 8 euro, isang tubig lang. Tapos sabi niya, oo, pero may, sabi niya, yung isang bottle, sabi niya, 3 francs na tubig. Sabi ko, ay hindi, yung tap water lang. Sabi ko gano'n. Sabi niya, oo nga, may bayad talaga. Sabi niya, sige, okay na yun. So, order kami ng bolognese, aglio olio, at saka gamberotti. Yung nakakainin namin ngayon. Ang ganda ng kanilang ceiling. Parang may mga LED. Wow! Mami, lagyan mo ng parmesan. Nag-CR lang ako sa baba. Grabe, nabusog ako. Aglio-olio lang naman in-order ko, pero busog na busog ako. Labas na tayo. Ay, may automated sila photo. Gusto mo magpa-picture. Ang cute. Labas na tayo. Labas na tayo.
Masarap sa loob, mainit. Yan. Dito kami kumain sa Spaghetti Factory. Pakita ko sa inyo. Yan. Pag nandito ka sa Zurich at nagkikrave ka ng spaghetti, tsaka magpunta sa Spaghetti Factory, masarap. Masarap ang kanilang spaghetti. Parang Italian spaghetti kasi al dente rin siya. Yan, lakad-lakad na ulit tayo. Naumay ako sa alio-olio kaya bibili tayo ng chocolate. Para habang naglalakad tayo dito sa town. So legal pala dito. Legal yata dito yung marijuana kasi ayun, may tindahan ng cannabis. Hindi naman ako nagmamarijuana. So, chocolate lang tayo. Ang galing oh, ang linaw. Ano, kita mo na yung ilalim. Ayan. Ano, kita mo yung ilalim oh, di ba? May mga puti-puti doon sa ilalim. Ang linaw ng river nila. Ganda ng view dito. Diba? Ganda, no? Kung tayo lalakad pa tayo doon. Ang saya ng vibe dito. Parang may tumutugtog sa taas. May party yata. Parang may party dun. Sa taas dun. Diyan. Diyan nanggagaling yung sound. Nasa set tuloy yung mood. Kala ko may street performer. Sobrang ganda ng architecture dito talaga. Ang gaganda ng mga sasakyan. Ang ganda ng architecture. Parang na-preserve nila. Parang ka nasa Disneyland eh. Alam mo yung parang nasa Hollywood set. Ganon. Parang Sweden din. Ganito din nun eh. Gaganda ng mga old town dito sa Europe kasi nape-preserve talaga nila. Tsaka hindi madumi. Ano, malinis sila dito, malinis ang kalsada. Yung mga tao, hindi sila nagkakalat. Nakakatuwa. Babalik na kami. Nadaan kami dito sa bridge na to. Babalik na sa apartment. Tapos, kasi third day na namin to tomorrow. Punta na kami ng Lauterbrunnen. So, doon na yung next video natin. Or baka pag-isahin ko na yan siguro itong buong Switzerland. Tingnan natin. So, nandito tayo sa Münsterbrook. Ito yung bridge 1800s pa na nabasa ko dun sa nakapaskil. Ang bongga, diba? Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. 1800s, buhay pa rin siya. Ang ganda pala ng likod ko eh. Pakita ko sa inyo. So dito pala maganda magpicture sa bridge. Kita yung old church, tsaka yung old town. Ito, nandito tayo ngayon sa taas, yung parang viewpoint. Lindenhof yata ang tawag dito. Para siyang maliit na park pero mataas siya. At sobrang ganda ng view kasi kita mo yung old town, tapos yung mga bahay dun pa sa likod-likod tsaka sa taas. Nakita ko sa inyo. So, ayun yung church kanina, diba? Ayun yung church kanina. Yan. So, dyan tayo sa bridge. Dun sa may church tumawid. Ayan, oh, ang ganda. So, dito, may view ka ng lake. Diba, ang ganda. Yan, nakita mo yung mga bahay sa mountains. Okay, so I'll end the video here. May Facebook page na pala tayo, bago natin Facebook page, Jean Biyahe Series. Paki-like and follow. And itong YouTube video kung nagustuhan nyo, paki-like and subscribe naman. And hit the notification bell para makikita nyo pag meron tayong bagong video. I'll see you guys in Lauterbrunnen. Bye!